Breaking news, dalawa na membro ng SDA Vloggers pakasuhan ng cyber libel. Abangan. Ito na, nagpunta na siya dito sa Republic of the Philippines, National Police Commission, Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, Regional Anti-Cybercrime Unit 7, Bohol Cyber Response Team, Camp Francisco Daguhoy, Tagbilaran City. Pinuntahan na ni Roxy Vibes. Pinuntahan na niya. Grabe. Tutuhanan na talaga. Ngayon, ano nangyari? Ito yung post ni Roxy Vibes naman. Jolito, misyonaryong vlogger, og strongman alado, pangandam na mo, ayaw hilak ha? Oh, ano yan? Diya sa Mateo 5, na before ka mo adto sa halaran, pagsimba sa Ginoo, akong adunay tao na silo nimo, pakig-uli, pangayog pasaylo. Oy! Sabi niya, nasa Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, pag ikaw ay magsasamba sa Panginoon, makig-uli ka sa makipagkasundo ka sa taong nasaktan mo. Bakit, Jolito? Papasok ka sa bahay-sambahan, humingi ka na ba ng sorry sa akin na pinagbintangan mo ako lasenggo? Kaso nga harapin ni na Glenn Alado at Strowman Alado. Ito ay dahil sa kanilang sobra na, no? Sobra na pang-aatake sa mga CFD na below the belt na masyado. Kailangan niyang panagutin. Okay, so bago tayo magsimula sa ating topic ngayong umagang ito, magbabasa muna ako ng mga comment section ninyo. No? Yung mga comment section ninyo, babasahin ko muna. Nandito ngayon si Rachel Galibot. Last na ni ha? Last na ni. Kaya mo, yaya na po din mo ang tit. Oh. Gawin ko muna si Divine. O, Divine, oh. Last na ni ha, para dili mo yaya ang tit. Okay, sabi to ni Rachel Galibot, good morning bro Jando. Malakas ba ano ko? Ang microphone ko, malakas ba? Bro, good morning bro Jando, watching from Butuan City. Naminaw na po ko sa imo live karon. God bless you always and your family. Kung naalala nyo dati, doon yung nangyari sa Bayugan. Yung dating paglapastangan ni Strowman Alado kung saan dinawit niya si Amik Taglinaw. Inaamin naman ni Strowman Alado na dinawit lang niya si Amik Taglinaw. Kasi nung una kasi akala namin nagpapalusot lang si Amik na hindi siya kasama doon, nadawit lang siya. Pero ang reality na natuklasan, inamin din naman ni Strowman Alado na dinawit lang niya si Glenn Alado. Straight to the point. Kasi Live. si Amik Taglinaw pala, nagkamali. Okay, tapos na naman tayo ngayon dito kay Roland. Good morning. Why naman? Why naman daw? Malalaman nyo yan, tatalakayan ko yan ngayon. Bakit ipapakulong si Jolito Daig at si Strowman Alado? Linda Tata Camilo, good morning bro Jando. Shout out pa sa maulan na umaga dito sa Davao City. God bless us all. Sabi naman ni Victoria Hogginson, good morning. Parang foreigner, oh. Victoria Hogginson. Good morning bro JD, watching from Decorah, Iowa, USA. Sabi ko na nga ba, USA. Kaya pala, Hogginson. Parang spoken dollar ng ating viewers ngayon. Okay, Krista Villanosa. Good morning, JD. Gikan dire sa Davao City. Sabi naman ni Bong Cabal, maayong buntag bro Jando. Linda Tata Camilo. Very interesting ang topic. Why naman ipakulong yung dalawang SDA na yan? Ito yung ating magandang topic ngayon. Kung pwede ko lang sana ma-contact si Brother Ryan, yung kay Strowman, kasi tininan ko yung niya, yung kanyang profile, wala naman nakalagay doon yung kay Strowman, pero kay Jolito nandoon, no? Nandoon yung kay Jolito. So, ating tinan dito ha, salto naman tayo kay Roland, bro. And FB account ni bro Jared, di talaga makita. Pwede ba pa-share ng link? FB account ni Jared, di makita? Tingnan natin. Jared Almasora.
Okay, gusto niyo makita ang ano ni Jared Almasora? Ito, kasi yung aking browser dito. Dapat yung browser hindi sa baba yun, dapat nasa taas para madaling makita. Asan na ba yung browser ko rito? Wait lang ha. Ayan. Ito pala. Ayan. Okay. Chrome, ayan. Oh. Ito yung kay Jared Almasora, oh. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung kanyang Facebook ni Jared Almasora. Ayan, oh. Jared Almasora, 12K followers, 121 following. Debate collection ni Kalawang Corinto, Jess 4-5. Yan yung ano ni Jared. Yung kanyang ngayon. Yung kanyang Facebook. Yan o. So, yan. Yan yung Facebook ni Bro Jared Almasora. Yan o, sa mga nagtatanong ha, anong Facebook ni Jared Almasora, yan po yun. Okay. So, dito naman tayo ngayon sa pagbabasa naman tayo sa comment na naman. Dito tayo sa kay Virgilio Olivo Jr. Bro, good day. I'm watching from Piquet, North Cotabato. Sabi naman ni Kusinerong Bisacol. Good morning bro. Malakas mic mo. Watching from Toledo City, Cebu. Malakas ang mic ko? So, malakas. Okay, malakas. Okay, naklaro ko lang, no? Para alaman din kung mahina ba o hindi. Dito naman tayo kay kay Lita, happy Sunday po. God bless us all. Si Archie, malakas at mahirap yan. Cyber libel, madali ang pagkuha evidence. Abusado kasi itong si Alado at si Jolito kaya I suggest dapat ituloy itong kasong ito. Okay, ito naman tayo kay William Mapue, mapagpalang araw JD, watching from Pandi, Bulacan. Marisa Makahilos, good morning bro JD, gikan diri sa Hong Kong. Anong kasalanan ng dalawang alagad ni Mrs. Puti? yung kay Stroman Alado, hindi ko alam yun. Anong bang sinabi ni Stroman Alado, ba't siya nadawit dito? Pero yung kay Julito Daig, confirm meron tayong litrato nung nung sinabi niya. Okay, ito naman tayo ngayon. Ano po nangyari? Okay, ito tayo kay Charity Agonia, good morning JD at sa mga taga Bulacan from Bukidnon, God bless us all. Edwin Rosa, magandang umaga bro JD from Davao, dapat kasuhan. Dapat talaga kasuhan. Sabi naman dito ni Darwin Sunido, bro Jando, asa man si Pastor Bogos, wala naman mag-live lagi. Naghihintay nga ako Actually, naghihintay talaga ako sa sa kanyang call. Naghihintay ako sa kanyang call, mga kaibigan. Kasi matindi siya sa sa pagsisinungaling. Yung latest talagang na-confirm talagang pagsisinungaling niya doon. Sinabi ko sa kanya, labas mo yung Xerox mo. Basahin mo yung Xerox mo. Anong ginawa? Hindi nagbasa ng Xerox. Ang binasa, Bible. Kaya, sabi niya, mayroon. Ano ka ngayon? Nung pinakita ko na yung screenshot sa hinawakan niya, pinatay na agad yung video call. Natawa ako doon. No? Lantaran. Talagang lantaran siya magsinungaling, Tapos ang lakas ng loob sabihin na ako ang nagmi-mislead. Taong to? Ha? Siya yung tahasang nagsisinungaling, pero ako yung pinagbibintangan na ako ang nagmi-mislead. Buti na lang, agad kong na-record. Kung hindi ko na-record yun, pwede siya magsabi, wala nung ko sinabing ganyan Napakalakas ng ebidensya pinakita ko Ha? Kung paano niya ano ba tawag dito? Kung paano niya ako niloko. Sabi ko sa kanya, bro, walang Nicodemus doon sa Xerox mo.
Kanya, kung meron. Kung meron. Grabe, lakas talaga ng loob. Kung meron, ha? Kung meron. O sige, para masatisfy yung ano mo, yung tindig mo. Sige nga, basahin mo nga yung Xerox mo. Parinig mo sa akin, basahin mo. 'Di ba nung una sabi niya, hindi ko mabasa. Di nahihiya na siyang basahin. Ang sabi ko sa kanya, basahin mo nga. O sige, babasahin ko. Nakakabasa na uli. Sige, pakita mo yung yung Xerox mo, pakita mo. Anong ginawa niya? Pinakita niya, wala siya pinakita na Xerox. Ang ginawa niya, eto, babasahin ko ha, makinig ka. Oh, there was a Pharisee named Nicodemus. Natawa ako dun eh. Name Nicodemus? Wala naman sa Xerox mo yan. Sabi niya, andyan, binasa ko na. Hindi, yung Xerox mo, basahin mo. Oh, binasa ko na. Talagang naluloko talaga si PTR James. No? Kuhang-kuha doon sa Kuhang-kuha doon talaga sa video call eh. Kung paano siya nagsinungaling. Sabi ko sa kanya, bro, may screenshot ako sa binitbit mo eh. Pinakita ko yung screenshot sa kanya. Doon na. Nang pinakita ko na yung screenshot sa kanya, ito, babasahin ko yung screenshot mo ha. Babasahin ko ha. Pinatay na niya ang video call. Kung hindi ko pa nakuha ng screenshot yung binitbit niya, paraan niya para makapagsinungaling siya. Totoo, kung hindi ko na-screenshot yung binitbit niya, makakapagsinungaling siya doon. Buti na lang na-screenshotan ko. Wala siyang lusot kasi sabi niya meron daw. Kung babasahin ko, wala naman doon eh. Ngayon, nang babasahin ko na sa harapan niya yung kanyang yung kanyang binitbit, pinatay na niya yung video call. So, lantaran talaga ang pagsisinungaling nitong PTR James. Tapos ako pa ang pagbibintangan na nagmi-mislead ng tao. Grabe. Tuloy natin. Dito sa Rachel Galibot, mangutana lang ko bro Jando sa Revelation ang bagong Jerusalem. Mao daw ang Diyos inahan. Mao ingon sa ako classmate, nakalimot ko pangutana sa ako classmate unsay religion watching Mao Butuan City. Yang New Jerusalem hindi yan ang Diyos inahan. Walang Diyos inahan. Tandaan nyo ha, walang Diyos inahan. Yung sinasabi nilang Diyos inahan, bunga lang yun ng kanilang kahibangan. Meron silang sinasabing Diyos inahan, pero nandoon sa China. Siya ang founder nitong relihiyong tinatawag na Eastern Lightning Kingdom of the Almighty God. Ano ba yun? Kingdom of the Almighty God ba yun? Oh. Yan yung kanilang relihiyon. Kung saan naniniwala sila nagbalik na si Kristo pero sa anyo ng babae. Si Kristo nagbalik sa anyo ng babae. Halatang walang alam sa Bible eh. Bakit? Ano bang sinasabi sa Bible sa Hebreo 13:8? Ang sabi sa Bible ganito. Kung sino si Kristo noon, ay siya rin ngayon at magpakailanman. Tapos sasabihin itong mga Eastern Lightning members na ito, nagbalik na si Kristo sa anyo ng babae. Ngik. Number na. At saka ayon sa Biblia, kung babalik ni Kristo, marami ang makakakita. Ha? Wait lang. Okay. So, sa Biblia naman, sa Biblia naman, bababalik ni Kristo, makikita siya ng maraming tao.
Atin mo nang basahin yung sinasabi sa Revelation chapter 1 verse 7. Ang sabi ganito, tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya magkagayonawa. Amen. Ano daw? Makikita siya ng lahat. Dumarating siyang nasa mga alapaap. Bakit yung kanilang Kristo sa China, yung kanilang sinasabing Diyos inahan, bakit nung pinanganak yan, di naman nakita ng lahat? Hindi ko nga nakita pagkapanganak niyan eh. At saka ang sabi sa Bible, dumarating siyang nasa alapaap. Hindi lalabas sa puwerta ng nanay niya. Oh. Sabi nila, hindi daw to literal. Hindi yan literal, bro. Hindi yan literal. May nagpunta rito eh. May dinala dito na member ng Eastern Lightning eh. Sabi niya, hindi yan literal. Hindi yan literal, bro. Huwag mong literal. Hindi literal yan. Gusto mo na literal. Gusto ko literal. Kung meron ka literal. Meron. Sige, hinahamon mo ko ha. 1.9 ng 1.9 ng gawa. Ano sabi rito? Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit. Ha? Pagkasabi nito, si Jesus ay inakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Tanong, literal ba itong inakyat sa langit? At ang mga alagad dyan nakatingala sa kanya hanggang siya takpan ng ulap? Literal ba ito? Sabi niya, literal. Ano nangyari? Jess, habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniaakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Kung literal nilang nakita na siya'y umakyat, anong sabi ng mga anghel? Siya'y magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Kung literal siyang nakitang umakyat, literal din siyang makikitang bababa mula sa langit. Literal siyang nakitang umakyat sa langit, literal din siyang makikitang bababa mula sa langit. Tapos yung kanilang Kristo sa China, pinanganak ng nanay niya. Diba? Matinding kalokohan yung turo niya ng Eastern Lightning na yan. Matinding turo yan. Ngayon, dahil madami-dami na kayo dyan sa comment section, umabot na ng 203 ngayon, so atin ang simulan ang ating topic sa araw na ito. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Magandang umaga mga kaibigan. So sa araw na ito, ang topic natin ay itong kay Jolito Daig at Stroman Glenn Alado, ipapakulong ng dahil sa ginawa nilang cyber libel. Kung naalala ninyo, itong mga SDA, maraming beses na sila nagsagawa ng public apology dahil sa kanilang mga below the belt statements. Sabi ko sa inyo, nung ako'y nasa SDA, patinuruan nila ako na magsagawa ng mga below the belt attacks. Kaya nga sinabi ko nung ako'y nasa SDA pa, alam nyo yung ginagawa natin, parang ganito lang eh. Halimbawa, yung Katoliko, yung aso, nakatali dyan, nananahimik lang yan. Ang ginagawa natin, binabato natin siya o kaya pinapalo ng stick. Ngayon, nagising na. Una, hindi pa kumikibo yan. Nagising na. Nung nagising na, nagalit. Nung nagalit, ano ginawa natin? Pinagpapalo ito ng pinagpapalo. Tapos, nung ito ay nakawala sa kanyang tali, kinaga tayo. Kinaga tayo, ano sasabihin natin? Nangagat na yung aso. Nangagat na yung aso. Pero, sino ang nauna? Ang aso o tayo? Hindi. Ang mali dyan, bakit nangagat yung aso? Pinapalo natin eh. Kung sa tingin mo ba, kung hindi papaluin, kakagat kaya yan, natutulog lang naman yung aso? Pinapalo natin. Kaya nagalit. Ngayon napatid yung kanyang tali, nakagat tayo. Tapos anong ginawa natin? Ipapatay ang aso niya kasi nangangagat. Pero ang reason niyan, tayo ang dahilan kung bakit nangagat yan. Anong point ko dito? Sabi ko sa kanila, ako yung naisdepan, no? Anong point ko dito? Kung tayo may ipagbangayan sa doktrina lang,
Pati ba naman personal, titirahin mo pa yung mga, ay, sa kisi-kisi diya ba? Ay, sa kataranta diya ba? Yung mga ganon. Yung mga personal attacks. Nakakapag-trigger yan ng away. Kung nanununtok yung kalaban natin, di nasuntok tayo sa mukha. Diba sabi ko? Kaya, kung manuntok yan ng mukha, ibig sabihin, sa demonyo yan. Hindi sa demonyo kung tayo ang dahilan. Yung dahilan ginalit natin nanahimik ito, ginalit natin. Ngayon, pag nagalit, sasabihin mo, kasalanan niya, nagalit siya. Ngayon, ito ngayon nangyari. Marami ng beses na ang mga Seventh-day Adventist nagsagawa ng public apology. Marami na. Sa naalala ko lang, di ko na alam yung mga mas previous pa dito Sa naalala ko lang dati, si Alvin Sanchez nagsunog ng rebulto. Hindi ba? Hindi ko alam kung kinasuhan ba siya doon. Hindi ko alam yun. Pero ang alam ko, nagalit yung mga head ng kanilang simbahan at pinahingi siya ng pinabigay siya ng pinahingi siya ng public apology. Iiyak-iyak pa yung matandang yun. Iiyak-iyak pa siya dahil sa nainis lang kasi siya sa mga ginagawa ng mga CFD. Kasi yung mga CFD kasi, lagi silang hinahanapan, lagi silang ebidensya, nainis siya, nagalit siya, gumante. Ano nangyari? Sinunog niya yung rebulto para ang intention niya sa pagsunog is para galitin talaga ang CFD. Ngayon, tanong, meron bang CFD kumuha ng gamit ng SDA at sinunog sa harapan ng kamera? Meron ba? Meron bang Katoliko nagpunta sa simbahan ng SDA, nanguha ng gamit at sinunog sa harapan ng kamera? Meron bang ganon? O kaya bumili sa tindahan ng mga kagamitan ng SDA at sinunog sa harap ng kamera? Meron bang Katolikong ganon? Di ba wala? Pero malakas ang loob ni Alvin Sanchez nagsunog ng rebulto ng Our Lady of Fatima. Ngayon, nang sinunog niya yun, pinagalitan siya. Hinihingi siya ng tawad. So, siya ay nagsagawa ng public apology. Iiyak-iyak pa yun. Iiyak-iyak pa yun, May kasama pa siyang yung background music niya. Grabe talaga. May background music pa siya na yung pampatulo ng kanyang luha. Ibig sabihin, yung kanyang luhang yun, peke. Kasi kailangan pa niya ng background music para marinig niya yung background music. Maluha siya. Ngayon, hindi ko alam kung kinasuhan ba siya o hindi. Ano ang nangyari? Siya? Humingi siya ng tawad. Tapos ng ilang buwan, nag-chat ako sa kanya. Anong sabi niya sa akin? Dalhin mo dito rebulto mo, susunugin ko. Nasaan na yung public apology yung ginawa niya? Nasaan yung ginawa yung public apology? Nawala na. Nagsuot ng sutana ng pare. Tapos, balandra siyang nilalapastangan ang authority ng pare. Tapos, iiyak-iyak, humihingi ng sorry. Pagkatapos ng ilang buwan, sabihan pa ako, dali mo to rebulto mo at susunugin ko. Sabi ko sa kanya, sige, pupunta ako dyan, pero may kasama akong bat. May kasama akong bat. Matapang lang kasi kayo kung kung hindi lalaban yung yung kaharap nyo. Sige, sunugin mo yung rebulto dadalhin ko, papaluin ko yung ulo mo. Sabi ko sa kanya yun. Ay, walang ganyan. Sabi niya, ikaw yung nauna, di ba? Gusto mong lapastanganin na pananampalataya ko sa harap ko, lalapastanganin din kita. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, ay, wag na lang. Sinabi ko yun para subukin yung tapang ni Alvin Sanchez. Sabihin, wala talagang pagsisising nangyari. Matapos yung gumawa ng public apology, willing pa siyang gawin itong muli. So, wala talagang pagsisisi. Pangalawa, ano nangyari? Doon sa Bayugan, doon sa Our Lady, doon sa sa simbahan ng San Lorenzo Ruiz yata yon.
Oh, San Lorenzo Ruiz. Ano nangyari doon? Pinasok ni Amik Taglinaw at saka ni Stroman Glenn Alado ang simbahan. At si Amik na ano niya yun kasi before pala nangyari yun, hinamon niya ang isang pare na pamisahan siya. Pinamisahan siya ng pare. And then nakita niya yung pare at sinabihan siya, "Oh, pumasok ka sa loob ng simbahan. Ito na ba ang palatandaan?" Dahil doon si Amik Taglinaw, maliban sa humingi siya ng tawad sa mga Katoliko at nadawit lang siya ni Stroman Alado, dahan-dahan siya nagkatoliko at ngayon si FD na nga. Samantalang si Glenn Alado, si Stroman Glenn Alado, hindi yan strong ha. Weak man sa akin yan weak Walang logic makipag-usap O si Stroman pala ang dami niya. Stroman pala Pero yung pagiging strong, wala. Malakas lang yan bumulyaw pero sa logic mahina yan. Siguro ang bulyaw niya 90%, ang logic niya 1%. Ganyan si Glenn Alado. Nangyayari. Pati pa siya, walang salamin. Walang salamin. Sabihin, binaba niya yung yung pride niya, wala siyang salamin Ngayon, humingi ng tawad. Sorry, hindi maganda yung ginawa namin. Public apology kami dito. Tapos, nangako siya, hindi na niya uulitin ang pagtira sa Katoliko, hindi na niya uulitin. Nangako siya, di ba? Tapos, bilang ebidensya na siya ay sincere sa kanyang paghingi ng sorry, dinilit niya yung kanyang mga video uploads na mga atake sa Katoliko. Mga ilang buwan lang yun, muling nagbalik. Muling nagbalik. Matapos siyang pinatawad ng mga Knights of Columbus sa Bayugan City, matapos siyang pinatawad, anong nangyari? Ilang buwan lang ang nakalipas, muling tumira itong si Stroman Glenn Alado. At nasarapan pa sa kanyang pagtitira. Pati ba naman si Ryan Becerra dinamay pa. Di nila alam. Itong ating kasamahan, yung kapatid ni Badodyo si Becerra, is sincero pag nagpataw ng kaso. Kinasuhan sila ngayon. Cyber libel. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Stroman Alado, pero alam ko kung ano ang sinabi ni Julito Daig. Pakita natin anong sinabi ni Julito Daig ito ay nakapost ito sa nakapost ito sa ni Eugene Gapo Wait lang, hatin ako muna sa Facebook ni Eugene Gapo. Nakapost yun kay Eugene Gapo na account. Tingnan natin. Nakapost yung kay Eugene Gapo Tingnan ko muna dami kasi po si Eugene Gapo kaya mahirap i-trace Pero try ko i-search dito, baka mahanap ko yung post ni Eugene Gapo. Teka, ano to? Tayo sa, nahanap ko pa yung ni Eugene Gapo. Pero try natin hanapin sa niya. Sa post ng kanyang photos, baka doon ko makita. Dami pa lang po itong si Eugene. Mahirap i-trace. So, timbalikan dito tayo sa niya, sa photos niya. Baka makita natin dito. Photos niya. Upload. Ito. So, download ko muna para makita ninyo. Okay. Ito yung nangyari. Ayan ito yung ayan sabi ganito Catholic Faith and Politics, murag delikado ang usa ka SDA evangelist gipalutaw nga nangawat og kwarta si Bro Roxy Vibes, unya ang kwarta nga allegedly gikawat gihubog-hubog pagyod. Grabe nga pagpandaot sa dungog moral damages ni pila kahay mabayad aning Julito Daig. Tagalogin ko Delikado ang kahihinatnan ng isang SDA evangelist nito. Pinalitaw niya na nagnakaw ng pera si Bro Roxy Vibes. Tapos yung pera ay allegedly
ninakaw. Tapos yung pera is nilasing. Ginamit sa paglalasing. Gahubog-hubog pag yun. Ginamit sa paglalasing. Grabe ang paninirang puri na ginawa nito. Moral damages. Magkano kaya ang mababayad dito ni Jolito Daig? Ito ngayon, nag-file ng kaso itong si Roxy Vibes. Si Roxy Vibes sa laban kay Jolito Daig. Tapos, sabi niya, ano yung sabi ni Jolito Daig? Breaking news. Jolito Daig pa yan ha. Ngayon, yung kanyang account, pinalitan na. Jolito Missionaryong Vlogger. Pinalitan na. Para siguro ipalitaw na hindi siya yan. Pangalawa, yung address niya, Tagbilaran na. Tingnan nyo ha, yung address niya, Tagbilaran. Ayan o. Jolito Missionaryong Vlogger. Ano yung address niya? Tagbilaran na. Lives in Tagbilaran City. From Tagbilaran City. Ano yan? Para hanapin sa Tagbilaran, wala siya doon? Nagmadaling palitan yung kanyang address. Nagmadaling palitan. Ano ba ang sinabi ni Jolito Daig sa kanyang comment? Breaking news. Roxy Vibes, engineer, palpak, kagipatrabaho og project, pero gitagay ra ang bayad sa tagiya sa building. Tagalogin natin. Breaking news, Roxy Vibes, engineer, palpak, dahil pinatrabaho ng project, pero pinantagay lang ang bayad ng may-ari sa building. Grabe talaga ito. Ha? Sunod-sunod yung kanilang pang-aatake personal. Ngayon, ayan yung nangyari. Ayan yung nangyari, ano? Ayan, ayan. So, dahil disidido talaga si Roxy Vibes na siya ay patawa ng kaso, ano ang ginawa nitong si Jolito? Tingnan natin na anong ginawa to ni Jolito dito. Dito tayo sa ating puntahan yung screenshots. Baka sa screenshots marami akong kuha rito. Pilipin natin. Ito. Okay. Saan ba yon? Yung ito. Ayan. Ito pala. Ayan wait ako sa inyo. Ayan. So, ito yung post ni Roxy Vibes. Breaking news. 2 na membro ng SDA Vloggers pasakahan og kaso cyber libel at pakakasuhan ng kaso. Pakakasuhan ng cyber libel. Abangan. Ito na. Nagpunta na siya dito sa Republic of the Philippines, National Police Commission, Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, Regional Anti-Cybercrime Unit 7, Bohol Cyber Response Team, Camp Francisco Daguhoy, Tagbilaran City. Pinuntahan na ni Roxy Vibes. Pinuntahan na niya. Grabe. Tutuhanan na talaga. Ngayon, ano nangyari? Ito yung post ni Roxy Vibes naman. Jolito, missionaryong vlogger, og strongman alado, pangandam na mo, ayaw hilak ha? Ano yan? Ating Tagalogin, Jolito, missionaryong vlogger at strongman alado, maghanda na kayo, huwag kayong umiyak ha? Huwag kayong umiyak ha? Yan yung post. Ngayon, ano yung comment ni Jolito Daig dyan? Giblatter ni mo imong kaugalingon kol. Grabe, matapang pa rin ang loob. Matapang pa rin ang kanyang loob. Ano ba sa Tagalog yan? Pinablatter mo bang sarili mo, angkol? Pinablatter? Ano ang sagot ni Roxy Vibes? Jolito, missionaryong vlogger. Ang hirap naman kung sarili ko, ang pabablatter ko, sa inyong dalawa yan. Pagkatapos nito, sunod kahibalo na ka. Pagkatapos to, alam mo na mangyayari. Bisan asa pa kas Pilipinas, kahit nasaan ka pa sa Pilipinas, padulong yun kas rehas. Talagang makukulong ka sa rehas. Mahirap naman. Ano daw?
Anong sabi ni ano nito ni Julito Daig? Pinablatan mo ba sarili mo, Col? Matapang ka rin. Ano? Ang tanong, titiklop ba itong si Julito? Ha? Titiklop ba si Julito? Ano? Ito, tuloy natin yung ano, yung mga ano nila. Sabi dito ni ano ni Roxy Vibes, Jolito misyonaryong vlogger. Dili ra ba ko madalag hilak-hilak doy. Ha? Pagsabot ng mungduhan ni Strongman Alado, kung asa mo ipiyansa og ibayad sa damages. Ano, tagalogin natin. Sabi niya, Jolito misyonaryong vlogger. Hindi mo ko madadala sa iyak-iyak dyan, ha? At mabuti ganito na lang. Ayun na lang dalawa ni Strongman Alado ang magplano kung saan kayo kukuha ng ipangpiyansa o ibabayad sa damages. Maganda ito, alam nyo kung bakit? Mapagpeperahan ni ano to eh. Ni Roxy Vibes eh. Ha? Mapipirahan to ni Roxy Vibes ng dalawang ito. Oh, sige, atake pa kayo. Ubus yung kayamanan nyo. Ha? Si Julito Daig, kakagraduate lang, walang modo. Yan nyo, yan. Hindi ako madadala ng iyak-iyak mo, ha? Iiyak-iyak ka, hindi ako dadala dyan. Mas mabuti pang pag-usapan yung dalawa ni Strowman Alado kung saan kayo kukuha ng ipangpiyansa at ibabayad sa damages. Ano pang sabi dito? Oh, pero pang isa nag-comment. Sabi ni Arwen Reyes, Jolito misyonaryong vlogger. Mga bro, basin pwede ra na ninyo maistoryahan, mga bro, masipiat man jud ta. Ay hindi, abuso eh. Abuso. Ako nga eh, pinagbintangan nga itong lasinggero daw ako eh. Ha? Nagbibintangan itong lasinggero daw ako, pinagbibintangan akong Jolito. Ngayon, si ano naman lang kalatina, si Roxy Vibes naman. Naku, lagot kayo kay Roxy Vibes. Tinutuo. I strongly suggest kay Roxy Vibes, ituloy mo yung kaso. Kung humingi ng tawad, patawarin mo. Pero yung kaso ituloy mo, dapat may masampulan talaga. Kasi kung walang nasasampulan, malalakas ang loob nilang paulit-ulit na lang ginagawa. Oh, ano? O sige, sabi niya rito, mga bro, baka pwede pag-usapan nyo na lang yan. Kasi alam niyo naman, nagkakamali tayo. Hindi nagkakamali yan, talagang ginagawa niya yung mali. Ugali ng mga SDA yan. Kaya ba sabi ko sa inyo, sabi nila, araw-araw daw silang tumutupad sa kautusan ng Panginoon. Hindi totoo yun. Oras-oras, minu-minuto, nilalabag nila ang Exodo 20:16. Anong natupad nila? Sabi sa Santiago 2:10, nalabag mo ang isang utos, nalabag mo lahat. At basahin na para makita ninyo ha. Ano ang mangyayari kapag nilabag mo ang isang utos? Santiago Kapitulo 2, versikulo 10, ang ganito ang ating mababasa. Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Straight to the Ngayon, point. every time nilalabag ni Jolito Daig at ng sino mang SDA ang Exodo 20:16, anong nangyayari? Walang kautusang natupad. Ano ba ang sinasabi sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 16? Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Ha? Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Sa salita ng Diyos, huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Anong ginagawa ng mga SDA? Napakahilig magsaksi ng hindi katotohanan. Araw-araw ginagawa, oras-oras ginagawa, minuminuto ginagawa, tapos ang lakas ng loob nyong sabihin, tumutupad kayo sa kautusan. Sila daw yung remnant na sinasabi sa Revelation chapter 14 verse 12 kung saan tinutupad ang mga kautusan ng Diyos. Anong tinutupad? Araw-araw nyo nilalabag ang Exodo 20:16. Ha? Anong tinutupad ninyo? Araw-araw nyo nilalabag yan. Ha?
Araw-araw yung nilalabag. May tinutupad ba kayo dyan? Wala? Ay, nako. Malakas ang loob nito na magsinungaling. Tinutupad daw nila. Araw-araw nila nilalabag yan eh. Pag nilabag mo yan, ano nangyayari? May kautusan bang natupad? Wala. Straight to the point. Ayun. Tapos sasabihin nila, nilalabag daw nila. Oh, tinutupad daw nila. Nilalabag nyo. Tuloy natin ha, tuloy natin. Ito naman tayo ngayon sa isa pang ebidensyang hawak natin dito. At ipakita yung mga ginawa nitong si Julito. Oh. Ito pa, meron pang isang SDA ng asar. Ito si Jumel Sumundong. Sabi niya, masuko man di ay palabanda yun blatter, may ragyog kamumoy mo atake. Sabi niya, eto sagot natin dyan. Pag kami ang umatake, doctrinal. Ha? Pag kami ang umatake, doctrinal. Pag kayo umatake, personal. Ha? Pag kayo ang umatake, personal. Tapos sasabihin ninyo na magaling lang kami kapag kami yung umatake. Mali. Pag kami yung umatake, doctrinal. Tingnan nyo ha, sa sa talakayan pa lang, pag kami ang nagtanong, matinong tanong yan. Pag silang nagtanong, fallacy yan. Oh, sabi dito ni Jumel Sumundong, masuko man di ay. Tagalogin natin sabi niya dito. Oh, ba't kayo magagalit? Tapos, pa-blatter ka agad kayo. Anong gusto nyo? Kayo lang yung umaatake? Anong sagot ni Roxy Vibes? Muapil ka? Oh. O yung ano ba? Gusto mong isali kita? Gusto mong isali kita? Oh. Ano ba nangyari? Wait lang. Eto. Michael Sundong. Sabi ni Michael Sundong, dili ta mabalaka ana kung ipadakop ta nila. Nakasulat na sa Bible, bisan si Pablo gidakop nila, gibilanggo, Pedro, Esteban. Etong sagot natin. Si Pablo, si Pedro, si Esteban hinuli dahil nangangaral patungkol kay Jesus. Etong dalawang ito huhulihin dahil nangaatake personal. Ha? Magkalayo ang sentido, Michael Sundong. Ang layo ng ng ginawa mong example. Si Pablo, kinulong ba siya dahil nagsagawa ng paninirang puri? Nag-cyber libel ba siya? Ha? Nagsinungaling ba siya sa karamihan? Siniraan ba niya ang isang tao para siya ipakulong? No! Si Pedro, si Esteban, ginawa ba nila yan? Nasasabihin nila na yung pera, ginamit mo para maglasing ka, di naman totoo. Ginawa ba ng mga apostol yan? Never. Pero itong si Julito Daig, at itong si Strawman Alado, ginawa nila eh. Nararapat lang na ipakulong ang mga yan. Straight to the point. Nararapat na talaga ipakulong ang mga yan. Hindi nyo pwedeng magamit sina Pablo, si Pedro, tsaka si Esteban. Bakit? Pinakulong sila dahil sila ay nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Samantalang ang dalawang ipapakulong na ito, ipapakulong dahil sa cyber libel. Naunawaan mo ba sa cyber libel? Ha? Tandaan mo, bago mapatunayang cyber libel ang kaso, iimbestigahan pa yan. At pag malakas ang ebidensya, kasi madaling kumalat ng ebidensya sa sa online eh. Ha? Kung malakas ang ebidensya, kulong ka talaga. Kulong ka talaga. Kahit pa nagpalit ka ng account mo, kahit pa nagpalit ka ng pangalan mo, kahit pa nagpalit ka ng address mula sa Bukidnon, naging Tagbilaran City. Ha? Instead na Bukidnon, naging Tagbilaran City. Para hindi siya matrace. Trace ka pa rin dong. Kilala ka eh. Kilala ka eh. Kaya yan ang reason bakit ang The Revealers nakatago yung muka. Pero pa dito nag-chat sa kanya. Sabi dihay ni PM sa ako nga usa ka SDA nga ipadayon ng kaso alang ni Strawman Alado.
kay pakaulaw ra lunon sa ila simbahan. Tagalogin natin. May nag-PM sa akin na isang member ng SDA na nagsasabing ituloy ang kaso laban kay Stroman Alado kasi pinapahiya lang niya ang kanilang simbahan. Ito yung chat. Good PM, SDA ko. Mamalihog ko nga ipadayon ang kaso ni Strongman Alado. Gusto na ako makita siya sa rehas. Makaulaw kaayo na siya sa simbahan, patakalag singgit-singgit. Ano yan? Tagalogin natin. Good PM, SDA ko. Ako'y nakikiusap na ituloy mo ang kaso laban kay Stroman Alado. Gusto ko siyang makita na nasa loob ng rehas. Pinapahiya kami niyan sa nakakahiya yan sa aming simbahan. Kung ano-ano na lang isinisigaw. Patakalag singgit kung ano-ano na lang ang isinisigaw. Oh. Wait, ayan. So yan yung yung mga comments na nakuha ko. Ngayon, si Julito Daig ba? Si Julito Daig ba tumiklop? Maganda to. Si Julito Daig ba tumiklop? Ha? Alamin natin kung tumiklop ba si Julito Daig, ha? Ito. Ayan, akin mo nang i-download. Uy, invalid token ba? Naging invalid token? Wait lang muna. Tayo at ating balikan yung yung mismong naging invalid token. Wait lang, ha? Buksan muna natin to. Hindi ko pala siya na i-download. Okay. So, kunin natin yung video na yon. Ito. May bundag, happy Sabat. Ito, kunin natin to. Para hindi makaiwas si Julito dito. Maganda ito. Kasi kahit na talagang inamin niya rito mas malakas na preba ito kasi inamin niya Okay. So, tuloy natin. Ito, pakita natin sa inyo ito tayo sa downloads. Okay, yan. Ito. Okay. Pakita ko muna sa inyo yung yung ating screen. Hinan niya tumiklop ba si Julito Daig? Tumiklop ba? Natin sa inyo, tumiklop tong taong to. Ayan. Ayan Toraxi vibes. Toraxi vibes. Ano sabi niya rito? May bundag, happy Sabat. Kanatundanan, mga hiyala, mga igsoon, mga tao nga ning ilas pagka magbabuhat sa Dios. Pakitang tao ka pa? Sabi niya, magandang araw, happy Sabat mga kaibigan, sa lahat maniniwala sa Panginoon Diyos. Higala igsoon before kumadto sa balay alampuanan. Mga kaibigan, mga kapatid, bago ako pumunta sa aming bahay sambahan, Gusto na ko nga ipabot kang Roxy Vibes gusto ko na iparating kay Roxy Vibes ang pagpangayo o sorry. ang paghingi ko ng sorry. Lokohin mo sarili mo, Julito! Hingi ka ng sorry. Pagkatapos ng ilang buwan, atake ka na naman sa mga ibang CFD. Wow! Abusado ka kasi. Kailangan ka talagang managot. Ganyan ka di ba? Ganyan yung ginawa mo sa akin, di ba? Tinatakan mo ako lasenggo, hindi ba? Pati ba naman yung ininom ko na Diyos, sinabi niya, alak daw yun. Alak! Ikaw pa yung may video na uminom ka ng alak Ako, babibitangan mo ako amoy ng alak, ayaw ko nga. Iinumin ko pa. Ano ba naman to? Alam nyo, hingi ng tawad. Kung humingi ng tawad, patawarin. Mahalaga patawarin. Pag humingi ng tawad, mahalaga patawarin. Pero yung damage na ginawa niya, pagbayaran mo yon, Julito. Dapat mong pagbayaran yun. Abusado ka kasi. Alam mo, graduate ka na.
graduate ka na. Dapat sana yung moral value nakikita sa pagkatao mo eh. Daig mo pa yung grade 1 eh. Ha? Daig mo pa yung grade 1 sa pag-uugali mo. Buti pa yung ano eh. Buti pa si Michael marunong gumalang eh. Ikaw di ka marunong gumalang eh. Ha? Tuloy natin. Patawarin si Julito sa kanyang paghingi ng tawad pero ituloy ang kaso. Para masampulan. Para hindi na mo umulit-uli. Mangyayari to pag pinatawad yan tapos yung kaso inatras sa kanya, uulit na naman yan. Hindi, maaring hindi kay Ryan. Pero sa ibang CFD, uulit na naman yan. Uy, what? Laki na. Istorya taon niya. Ngayon, ano nangyari dito? Wait lang muna. Tuloy natin. Ito. Nagkaon na ka? Magkaon sa dito ka. Magkaon sa dito. Na mild stroke. Sige. Story taon niya, hindi ko man ako live. Story taon niya. Hindi ko man ako live. Okay, tuloy tayo. Ano sabi dito? Sa akong nabuhat nga comment dito, Roxy Vibes, dawatan nga akong paghatag o paghingi og apology. Yung paghingi ng sorry, I suggest tanggapin nyo ni Roxy Vibes. Yung sorry, tanggapin mo. Patawarin mo si Julito. Pero yung kaso ituloy mo. Damage yung ginawa niya eh. Damage eh. Pati yung kaso inatras dahil sa pagpapatawad kay Julito, mangyayari niyan, uulit na naman yan. Hindi naman uulit yan. Magsasagawa na ulit ang ano yan, ng panibago namang atake sa mga CFD. Hanggang ngayon nga, hindi niya binabawi yung sinasabi niya sa akin na ako daw ay lasenggo eh. Ha? Ngayon, hindi niya binabawi yun. Lahat ng mga tao dito sa aming paligid alam na hindi ako umiinom ng alak. Amoy nga, ayaw ko nga. Ay, pag-inom pa kaya. Pero si Julito Daig, malakas ang loob niya pagbintangan ako na lasenggo. Ngayon, pati si Roxy Vibes, tinira din niya. Hindi niya akalain na totohanin siya eh. Kaya malakas ang loob nito kasi hindi pa talaga to na ipapakulong. Kakahiya ka, kakagraduate mo sa college, tapos ganyan ang ugali mo, dapat may moral value ka. Dapat maging professional ka. Ha? Ano nangyari? Tuloy natin. Sayod ka, untam sabtan po nimo, nanong nasulti na to. Alam mo, sana naintindihan mo ako, ba't ko nasabi yon? Wait lang muna ha. Ba't ko nasabi yon? Tungod po sa imo mga post nga hurting. Dahil doon sa kanya mga post na masakit din daw. Yung mga tira kasi, nitong si Roxy Vibes, doktrina nyo eh. Doktrina nyo mga tinitira nito. Kung meron mang SDA na may negosyo rebulto, hindi niya kasalanan. Yung talaga meron nakita siya eh. Napaka-hipokito kasi. Huwag kayong magkaroon ng rebulto, pero may negosyo na rebulto. Nasasaktan kayo? Yung tinitira niya, doktrina lang naman. Sa inyo, pamimersonal na. Kasalanan nyo yan. Tanggapin nyo yung consequence ng ginagawa ninyo. I suggest ituloy yung kaso. Ha? Kung pwede lang magpakalbo ako, ituloy ang kaso. Magpakalbo? Okay kaya sa akin yun? Ay, binabawi ko na lang yung pagpapakalbo. Basta ituloy yung kaso. Straight to the point. Para masampulan. Baka sakali kung makalaya na si Julito at muling gagawa, kulong ulit. Tingnan natin kung magagamit pa ba niya ang ilang taong pag-aaral niya sa kolehiyo. Tingnan natin kung magagamit pa ba niya. Anong kurso mo? Basura na yan. Kasalanan mo eh. Tuloy natin. O niya matod nimo, hurting na kayo ang
ako pong comment. Oh, sabi daw ni Ryan, hurting daw yung kanyang comment. Yung comment mo kasi personal attack. Hindi na ano yun eh, doctrinal attack yun eh. Personal attack yun. Tapos sa pagsasabi niya ito, mataas pa rin ang pride niya oh. Para bang sinasabi niya ba na nagawa ko lang naman kasi yun na ginawa mo eh. Ay hindi pagsusori yan. Hindi pagsusori yan. Alam niyo pag nangumpisal ka, ganito. Father, kinukumpisal ko yung anak ko na pagalitan ko ng husto. Kasi matigas ang ulo eh. Ang pare magagalit sa'yo. Huwag mong idamay yung kasalanan ng anak mo. Kasalanan mo lang ang sabihin mo. Etong ginagawa ni Jolito, hindi to pagsorry. Pinapalitaw niya na nagawa niya lang yun dahil sa mga post ni Ryan Becerra. Yun ang reason ba't niya ginawa yun kasi yun ang ginawa niya. Hindi pagsusuri yan. Hindi pagsusuri yan. Ipaalam niyo to kay Roxy Vibes. Yung ginawang video ni Julito Daig, hindi to pagsusuri. Kasi sabi niya, ginawa ko lang naman yun kasi ginawa mo rin ito eh. Never ginawa naming mga safety ang umatake personal. Kung meron mang gumagawa niyan, ay si Alvin Kitamundok siguro, yun. Pero yung sa amin dito, na sa Tagbilaran, nag-meeting na kasi kami sa Tagbilaran eh. Nag-meeting na kami sa Tagbilaran, no? Na ni Father Darwin na huwag umatake personal. Atake doctrina lang. Doctrina lang. Huwag yung personal. Kaya nga nung nalaman ni Father Darwin yung nangyayari sa amin sa The Revealers na ang topic is about dun sa kaso ni Trillanes, pinatigil ni Father Darwin. Sabi ko, Dre, si Wendell lang nag-topic yan, Dre, siya yung anuhin mo kasi meron pa silang party sana. Yun, pinatigil ni Father Darwin, si Father Wendell. Oh, personal attack na yun eh. Ito nangyari. Ang atake ni Ryan sa kanila, doctrinal. Ang ganti nila, personal. Dapat lang ipakulong ka, Julito. Ha? Dapat lang na ipakulong ka talaga, Julito. Tuloy natin. Bunga to sa akong pagatawhanon. Bunga sa akong pagatawhanon nga gusto na ko nga masakitan po ka. Yun daw ay bunga sa kanyang pagiging makasalanan. Makasalanan na gusto rin niya na pasakitan ka. Gusto ko rin na masaktan ka, sabi niya. Gusto ko rin na masaktan ka. Ito'y bunga ng aking pagkamakasalanan, sabi ni Jolito ha. Ito'y bunga ng aking pagkamakasalanan, kaya gusto ko rin nasaktan ka, sabi ni Jolito. Tungod kaya mo mapos sakit mapod. So hindi paghingi ng sorry yan. Hindi ganyan humingi ng sorry. Sino nakakaalam ng tunay na paghingi ng kapatawaran? Ganyan ba humingi ng tawad? Ginawa ko lang yun kasi ginatake mo ko eh. Ginatake mo yung aral namin eh, kaya inatake kita. Pag-sorry ba yon? Hindi pag-sorry yan. Walang sorry ginagawa si Julito dito. Wala siya nga ning comment ko to. Hinaut masabta na nimong bahina. Ay, nako. Ayaw ko na comment na ganyan. Sana maintindihan mo yan. O niya, sumala sa imong diman, nga nasakitan jud ka, gusto kang magngayo og public apology. At sa kanyang demand, gusto niyang humingi ng public apology. Ayan! Public apology. Public apology. Humingi siya ng public apology. Pwedeng patawarin ka ni Roxy Vibes. Pero I suggest, sa pagpapatawad sa iyo, ituloy pa rin yung kaso. Ituloy pa rin. Talagang dapat ituloy. Bakit? Kung pinatawad ka man ni Roxy Vibes at yung kaso iaatras, ang mangyayari, ibang safety naman na titirahin niya, yung mga safety na alam niyang hindi siya kaya kasuhan kasi walang pera. Ha? Yun ang matitirahin naman niya. Yung mga safety na walang pera, yun ang kanyang babanatan na naman ulit. So nasaan yung pagsisisi? Wala. Dapat talaga ikulong. Straight to the point. Tuloy natin. Way problema. Atong ipaubos ang atong kaugalingon
Tungod kay sugo mo po ni Kristo. Ha? Sugo ni Kristo? Yung pagpaubo, sugo ni Kristo. Pero yung comment mo, hindi sugo ni Kristo yon. Sabihin ba naman, pinagawa ng project ng kanyang manager. Yung pera pinaglasing lang. Andun ka ba? Andun ka ba? Nakita mo ba na tinanggap niya yung pera tapos pinambili niya ng ano ng mga alak? Nandoon ka ba? Ako nga eh. Nabibitangan niya ako na lasenggo ako eh. Bakit? Nandito ba? Nandito ka ba? Kasama ba kita? Ha? Tuloy natin. Diya sa Mateo 5. Nabipor ka mo adto sa halaran pagsimba sa Ginoo. Akong adunay tawo na silo nimo, pakig-uli pangayog pasaylo. Oy! Sabi niya, nasa Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, pag ikaw ay magsasamba sa Panginoon, makig-uli ka sa makipagkasundo ka sa taong nasaktan mo. Bakit, Jolito? Papasok ka sa bahay-sambahan, humingi ka na ba ng sorry sa akin na pinagbintangan mo ako lasenggo? Ha? Humingi ka na ba ng sorry sa akin sa ginawa mo? Na pinalalandakan mo na si Jando ay lasenggo? Humingi ka na ba ng sorry sa akin? Di ba hindi pa? Oh, yan ay palatandaan na peke. Peke ang paghihingi nito ng tawad. Hindi to ano. Pati ba naman ebanghelyo gagamitin mo sa sarili mo? Hindi mo nga nagawang mag-sorry sa akin eh. Sinabihan mo ako lasenggo eh. Ha? Di mo nga nagawang mag-sorry sa akin tapos sasabihin mo, ginagawa mo lang yung sinasabi sa Ebanghelyo na bago ka magsamba at mag-alay sa templo, magipagkasundo ka muna doon sa taong nasaktan mo. Sabi doon, napanood ko doon sa The Chosen sabi ni Kristo, kung may taong nasaktan mo at ikaw ay papunta doon sa templo, iwan mo ang iyong alay at magbalik ka sa taong nasaktan mo ng loob. Makipagkaisang loob ka muli sa kanya. At pagkatapos noon, pag nagkaisa ng muli ang loob ninyo, magbalik ka sa templo at ituloy mo na ang pag-alay mo ng iyong alay. Ituloy na. Eto si Jolito, doon siya nakapokus kay Ryan kasi pakakasuhan siya. Sa mga tao na hindi ka pinakasuhan dahil walang pera, nagbalik ka ba para maghingi ng sorry? Nagbalik ka ba para maghingi ng sorry? Bago ka mabalik sa simbahan ninyo, di ba hindi mo ginawa yan? Tapos magkukunwari ka na paghingi mo ng sorry dahil utos ng Panginoon? Lelang mo, Jolito. Straight to the point. Napaka-hipokrito mo. Napaka-hipokrito mo. Hindi ganyan. Mali yan. Ha? Ano ngayon? Hingi ka ng sorry. I suggest kahit na peke yung paghingi mo ng sorry, I suggest kay Ryan, patawarin ka. Hingi ka ng sorry. Kahit sabihin natin peke yung paghingi mo ng sorry. Patawarin na lang. Tapos, ang kaso ituloy. Para maging leksyon sa kanya na hindi na siya uulit. Para maging leksyon, hindi na siya uulit. Kasi anong silbi ng magpapatawad pagkatapos sa kaso kung sa ibang tao gagawin naman uli niya? Walang kwenta. Tuloy natin. Muna ni siya GC Roxy Vibes, sugo ni sa Ginoo o sumala po ni simong demand public apology. Kaya kasing ni dawata kini. Bot mo. Pinasing-kasing ni dawata kini. Totoo yan. Kasi sinungalingan lang yan. Hingi ka ng sorry. Huwag mo lang halongkatin yung mga hindi kasama sa paghingi mo ng sorry. Di ba niya, humingi ako ng tawad sa iyo. Kasi ginawa ko lang naman ito kasi inaatake mo yung doktrina namin eh. Hindi tama yun. Mag-sorry.
Hindi sabi mo, ginawa ko lang naman ito kasi inatake mo yung doktrina namin eh. Mali yun. Napakamali nun. Oh? Nawa ay maging aral ito kay Jolito Daig. Yung kay Stroman Alado, aalamin ko muna yung anong dahilan doon, ba't si Stroman Alado makukulong. Baka may alam si Eugene Gapo, no? Try ko nga tawagan si Eugene Gapo. Try ko tawagan si Eugene Gapo, baka may alam si Eugene Gapo dito. Natin kung online ba si Eugene. Ito tawagan si Eugene Gapo. Baka online to. Hello bro, Eugene. Hello bro, Eugene. Oh, nakoy kuan ba? Bro, live ko ron sa State of the Point, bro. Live ko ron na Sige. Meron akong tanong ba? Alam mo ba yung reason bakit nadawit si Stroman Alado sa kaso na cyber libel? Ano ba ginawa ni Stroman Alado? Juan bro, actually nakausap ko si brother Engineer Ryan Bisira no patungkol do sa ano sa tawag nitong kaso nitong dalawa. Nakausap ko talaga siya kagabi sa cellphone. Kasi yun nga kiniklear up ko kung bakit anong nangyari, kung bakit ganon. So ang sagot naman ni brother Engineer Ryan Bisera, actually itong si Glenn Alado is talagang kasama talaga siya sa kaso, ano? O talagang kasama talaga siya sa kaso. Ngayon, ang tawag nito, ang ginawa ni Alado, nagsuri siya. Nagsuri siya kay Engineer JC Bisera. Kita mo naman, nakausap naman natin yan. Nagsuri siya. Tapos nakita ni itong ni engineer na seryoso naman talaga ang kanyang paghingi ng sorry, ano? Now, kaya naawa naman ito si engineer at hindi na lang siya tinutuloy yung pero na-blatter daw sa pulis, sabi ni engineer. Yung dalawa may blatter na sa pulis. Pero itong kaso na ito, actually, bakit kasi si Alado nung nalaman ni Alado na itong below the belt na siya, dinilit ni Alado yung mga post at saka kuan tawag nito yung binablock si engineer doon sa kanyang Facebook siguro, ano, sabi ni engineer din na rin niya makita, so binablock. Ngayon nagchat si Alado, nanghingi ng patawad, nanghingi ng sorry, binulgar ni Alado na wag na lang daw siyang kasuhan at wag na lang ikulong, 10,000 lang ang tanggap niya doon sa pagiging liman niya, may bata pa naman siyang balit at saka sayang naman makulong siya, walang mag-aalaga sa bata. Yung mga ganong kwento ni Alado. Antig siguro yung kalooban niya no ni engineer at pinawalang kuan na lang, sige absuelto ka na. Pero may blatter na sa pulis, sabi niya no. May blatter na siya sa pulis dahil doon sa nag-post siya na pinost ni Alado mismo sa kanyang account na itong si engineer hindi daw nakapagtapos ng pag-aaral at walang lisensya sa kanyang pagiging engineer, kaya napikon si ano parang personal kuan na ito, moral damage na to. Okay lang yon kasi nangingin naman siya ng kwan. Itong si Daig, patungkol kay Daig, ito, matigas ang ulo ni Daig kasi ang pinakamasaklap, nag-comment si Daig doon sa post, ba siguro yon, basta kay comment na screenshot na si Engineer Bisera, pinatrabaho ng bahay, palpak yung trabaho kasi yung bayad ng may-ari sa bahay, tinagay, nagkaroon ng inuman, ininom na daw, o yung gano'n, tinagay. So, sino bang hindi mapipikon moral? Personalan na yan kasi sinabi na kuan itong ikaw naman kasi ano, halimbawa kapag ikaw yung engineer, sasabihan ka ng palpak yung trabaho mo, tas yung pira na binayad mo sa may-ari ng bahay nilaklak mo ng alak, di ba? Yung ganon. So parang personalan na. So hindi binigyan ng pansin ni engineer, napikon siguro si engineer kasi matigas ang ulo ni Daig, hindi niya dinilit. At hindi rin siya umamin sa kanyang kasalanan na parang ginawa ni Daig na totoo yung sinasabi niya. O kaya nag-file itong reklamo si Engineer Bisira, nag-file siya ng reklamo base doon sa interview ko, naka-live yun. Nag-file siya ng reklamo at
yun nga, si Alado, tinawagan siguro si Daig na ito yung gawin mo, mangikin na lang ng tawad. At yun, napipilitan talaga si Daig na gumawa ng reels. Hingi po ko ng tawad dahil nangyari sa kwan kasi inamin talaga ni Daig na personal yung ginagawa niya. Tsaka gumanti lang daw siya kasi yung mga CFD daw, masakit daw mag-post, gumanti lang. Pero ibang ganti ni Daig, personalan na yung datingan niya. Ngayon, sabi pa ni engineer, kasi marami, nagpost si engineer, sabi niya kapag ano sa tingin nyo, kakasuhan, mag-angry kayo kung kakasuhan, mag-heart naman kayo kung hindi. Marami namang nag-angry. Maraming nag-angry. So, pati nga may nag-chat ni engineer na itong si Alado, kakasuhan talaga ako. 70 Adventist ako. Ituloy mo ang kaso ni Alado kasi napapangitan na po kami ni Alado. Sigaw na sigaw yan dito sa simbahan. Parang hindi pumanig yung mga supporter ni Alado. Parang diniin pa si Alado na mas maano sa kaso. Pero kwan man, okay naman, sold out naman itong si engineer no, sa kay Alado. Si Daig, sabi ko, may siya kwan bro, di ba sabi mo, public apology, meron na siya bro. Hindi ako sold out sa kanyang video. Kasi sa kanyang video, pang views lang at saka hindi sincere yung mukha niya parang kwan daw, kanang burag kataunon ba, yung bagay sa Bisaya, no? Parang mapapatawa siya at saka yung mukha niya parang hindi sincero. So ang gagawin ni engineer kasi sa Lunes, kwan na daw niya sa piskal. Sabi ko, wala bang ultimatum na para man lang si Daig makapunta sa inyo diyan at sabi niya bibigyan siya ng 3 araw. 3 araw na hanapin si engineer, bahala na siya kung hindi sasabihin ni engineer yung address, bahala na si Daig sa dinami-dami ng municipality sa Bohol, siya na daw maghanap, bahala na siya. Sabi ko, ay okay lang naman yun kasi missionaryong vlogger siya dapat siya mag-mission. Ayun nga, pagkatapos nun, sabi ko 3 araw. Halimbawa bro, pag hindi siya sumipot sa 3 araw, sabi niya, ipapile ko yung kaso. At ipakukulong ko talaga siya. Kasi yung cyber libel, mas higher pa daw yan sa sinasabing, ano ba yung klaseng libel na 8 years yung kulong. Sabi niya, ipakukulong ko ito. Dawa naman ako kay Daig kasi bata pa. Fresh graduate pa daw. Ganito yung mangyari. At mayroon namang nagsasabi, kukulong talaga yan para masampulan. So ngayon, sabi ko, pag hindi siya sumipot ng 3 araw, kuwan daw yung supina, yung sa piskal. Ngayon bro, halimbawa, pag sumipot siya, kasi mayroon naman tayong mayroon kayong usapan na magpa-public apology. Sabi niya, pahingiin ko siya kasi nag-chat daw si Daig na punta si Daig dyan sa Tagbilaran, maghingi daw siya ng public apology, harap-harapan. Sabi ko na, halimbawa na lang kung para lang pang konti dyan, tsaka sabihin na nag-public na siya, ay bro, mag-live talaga tayo bro. Talagang pakumpisalin natin yan. Bago ko yan bro, bago ko yan ipapublic, sorry. Idadaan ko muna yan sa mga kaibigan kong psychiatrist doktor. Baka naman sinog na iliki. Ingon siya, yagi pa na. Pagkahuman, ipakumpisal pa na to na itong Pader Darwin, ipa-deliverance pa na daan ito sa Valencia. Natawa tuloy ako na sa sinasabi niya. Ay, mapipilitan talaga si Daig. Kasi bro, baka naman kasi sa sorry niya bro. Kaya nga nagawa ko ng example na mayroon namang niribat si Atty. Rufil Banyok na patungkol doon sa isang babae na mukalitrag panagpa sa mga tao ng palibot ba niya. Kusog ra ba kayo? Napriso, gipapriso gid siya. Karon sadang nung nakulong na yung babae, in-interview ni Rufil Banyok, bakit ka kasi nakulong? Gipriso sa atong nanagpa niya. Kasi daw, sobra. Bakit kuan niya? Nalaman nila na may kaya mao din na nagpa kay naday buak sa ulo na something giring-giring. Baka naman kasi ganon si Daig o kaya nga ipa-test muna daw sa mga kaibigan niyang psychiatrist doktor, sa mga psychologist doktor na kaibigan niya, baka naman kasi may something sa utak kasi sinabi talaga ni Daig, kaso hindi ako matatakot sa kaso, sabi daw. Ubusan tayo ng pera. Ba't hindi itong si Daig? Ubusan daw ng pera. Matapang. Matapang to Ubusan ng pera ubusan ng pera. So, ang nangyari kasi, sabi ko, magpa-public apology. Halimbawa, bro, kung yung public apology niya dun sa harap-harapan nyo, halimbawa, dun sa sa mayor's office, kung sa kayo, dun sa korte. Pag hindi sincere, bro, itutuloy ko talaga yung kaso. Pero pinag-isipan ko, bro, para masampulan, kakasuhan ko talaga yon.
Kasi marami namang nagkuhan sa akin, nag-udyok sa akin na kaso mo na lang yan. Kasi kapag public apology po, ay talagang uulitin talaga nila mga pangyayari at sabihin, public apology rin to, ayos lang. Madadala sa public apology, sabi niya, sasampulan ko talaga ng kaso. Sabi ko, pag may kaso siya, bro, anong gagawin? Sa ayos siya ng abogado, pag wala siyang pambayad, siya lado, nagural na. Wala siyang pambayad sa abogado, makukulong talaga siya. Kasi yung abogado, halimbawa, pag doon siya sa PAW, yung abogado niya, hindi panig kasi mabigat tong, wala siyang ebidensya wala siyang ebidensya. O, di ngayon, pag makukulong siya, 8 years, sayang naman, batang-bata pa, 8 years. O, pilay edad daig ron, murag, panagkasakay siguro, og 30. Kawawa naman. Bro, oh, ano yung dahilan ba't nadagit si Glenn Alado? Ano sinabi ni Glenn Alado? nung nagpo si Alado na itong si Engineer Bisira, walang lisensya, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sabi ko Ayun, no, wala yun. daw diploma. Ayun. O, yun. Ayun ang Sobra ano yun. niya. So, Oh. si Stroman, inabsuelto dahil ang reason niya, may mga anak siya, ganun. Oh. At saka sincero naman siya, no? Sincero talaga itong si Strongman Alado na sa kanyang public sorry. Sincero talaga siya. Kasi dati, kung nalala natin, yung magkasama pa si Amik Taglinaw at saka si Glenn Alado, humingi din siya ng public apology at sincero yung kanya public apology sinabi ng mga tao. Kaso, sabi niya, titigil bilang palatandaan daw na siya talaga ay sincero sa kanyang paghingi ng tawad, i-delete na daw niya yung mga video niya na atake sa Katoliko. Sabi niya, nag-delete nga siya. Pero after ng ilang buwan, ito na naman siya, tira pa rin ng tira. So, nasa na yung public apology niya doon? Isabihin, Actually, bro, acting lang pala yun. siguro, hindi ko alam. Actually, bro, nung si Amik talaga yung pumunta doon sa Bayugan, naghingi siya ng public sorry doon sa mga tao, doon sa mismong loob ng katedral. Pero itong si Alado, wala din nakikita doon Alado. At lumayas na doon papuntang papuntang Cotabato, iwan ko kung bakit. Hindi daw sumipot kahit sa barangay. Sabi to ni Amik Taglinaw. Sabi ko, ito pangalawang issue na ito ni Alado. Oh, dapat si Alado na magtanda na silang dalawa ni Daig. Dalawang issue, itong si Alado naman, nung nalaman ni Alado na malaking kaso to, kwanto, cyber libel to, dinilit ni Alado lahat para wala nang ma-comment mabasa, binlock niya si engineer. Nung binlock niya si engineer, konsensya siguro, nag-chat siya kay engineer, nanghingi talaga siya ng tawad at nakita naman ni engineer, si Diyos yung tawaran niya, sabi niya, bro, huwag mo akong ikulong bro, malit pa yung mga bata ko bro, at saka yung pagliliman ko bro, 10 lang talaga yung pirang tatanggapin namin doon. So may kwan talaga, no? May pira talaga itong pagliliman nila, no? Si Alado, parang naantig yung puso ni engineer, sabi niya, okay na, walang problema, sold out na ako doon sa iyong sorry. So, hindi siya matutuloy na idemanda yung kanya, cyber libel. Pero may record na yung dalawa na blatter sa pulis. Pag may blatter ka na sa pulis, sayang naman, no? Mag-a-apply ka ng trabaho dito sa Pinas, hingihan ka ng police clearance, may record ka na, cyber libel pa yung record mo. So, wala na, parang may, kung ano yung pangalan mo, may bahig na sa si Daig, imbis na mangingi siya ng public sorry, sinabi pa, ubusan tayo ng pira, hindi ako nagtatakot sa inyo, kasi nagtuturo kayo ng mali, yung ganun. Para bang na-challenge itong ganito pala, ubusan talaga ng pira, oh. So, pagkatapos nun, siguro, nag-chat sila ni Daig kasi pinasa daw ni Engineer Bisira yung mga kwan ni Daig na nagtatawag sila ni Alado, mangingi ka na lang siguro ng sorry, ganun ganyan. Ang nangyari kasi ni Daig, nanghingi siya ng sorry doon sa kanyang reels, wala namang masyadong views, at parang hindi seryoso, parang laro-laro Hindi lang. seryoso kasi sabi niya kasi doon, ginawa ko lang naman yun kasi inaatake mo yung aral namin eh. Hindi sincero. Hindi sincero yun. Hmm. Hindi nga si Alvin Sanchez, nung nagbiyak siya ng imahe ni Madirmiri, nagsusuri nga siya, payak-yak, wala namang luha, yung ganun. Iyak-iyak siya pero pagkatapos ng ilang buwan, sinabihan pa niya ako, dali mo sa akin yung reboto mo, babasagin ko. Tama mo? So, ibig sabihin, wala talagang yung kanilang, madali sa kanila mag-public apology, pero hindi totoo yun, acting lang yun. Acting yun. Acting lang yun. Ito ngayon, si Alado, sabi, may mga anak ako. Hindi ba nag-public apology ka na dati?
sa Bayugan si Alado, 'di ba, nag-public apology siya doon, tapos sabi niya, bilang palatandaan na ako sincere sa aking paghingi ng sorry, i-delete ko yung mga video ko na atake sa Katoliko. Ba't ngayon tingnan mo yung kanyang ano, yung kanyang mga ano dito, puro atake sa Katoliko na naman ulit. Oh, Mm. oh, tingnan niyo ha. Pakita ko sa inyo yung ano niya ha, yung kanyang mga post dito ha. Ayan oh, tingnan niyo. Yung post niya, ayan o. Oh. Oh, ayan o. Oh. Sabi niya, i-delete niya yung mga video niya yan. Bago, July 1 lang yan o. Oh, July 1 lang bago. yan. Oh, bagong-bago. Oh, puro atake. Oh, sabi niya ngayon, titigil na daw niya. Titigil daw niya. Puro atake sa Katoliko itong mga ano niya eh. Oh, mga post niya. Oh. Kala ko ba titigil na niya? Anong tawag mo dyan? Hindi bro. Yung kay Daig bro, matindi talaga yung kay Daig bro. Imbis na naawa si Kuan, imbis na naawa si engineer, talagang na-challenge talaga siyang ipursige yung pagpapile ng case kasi sinabi pa ni Daig na ubusan tayo ng pira, hindi ko natatakot. Yung ganon, sabi ni Kuan, ganito pala. Hindi pa dinilit ni Daig yung comment niya. Nalaman niya na talagang seryoso, may blatter na. Kuan, saka na niya dinilit ko, no? At saka ito naman si Dan Maase, nagpost ako sa Facebook, sabi ko na may kaso na si Daig at si Alado, abangan natin yung topic mamaya. Si Dan Maase, screenshot niya at may mga caption siyang, ito yung mga trabaho ng Catholic Faith Defender, maiipit sa argumento at debate, kaso yung takbuhan. O, kaso na. Mahilig daw tayo sa kaso. Maganda yun kasi yung kanilang kasing atake kasi personal eh. Dapat na talaga ipakulong yun. Oh, Buti na lang, Sabi pa buti ni- na lang hindi ginagawa ni Dan Maasin yung atake personal. Pag ginawa niya yun, pati siya, papakulong talaga. sabi pa ni engineer, nako, nawa ko kay Daig kasi bata pa naman, ikukulong ko, bata pa. Pero ganito na lang, hihingi na lang siya ng public sorry, pero kung nakikita ko ng public sorry niya, hindi seryoso, ikukulong talaga siya ng 8 taon. Imagine that, 8 years makukulong ka. Si Daig, sabi pa niya, ay okay naman makukulong ako doon. Kasi para naman yung mga bilanggo doon, ay mapaaralan ko ng Ebanghelyo. O, tignan ninyo. Walang utak. Kasi kung mayroon talaga siyang tamang pag-iisip, yun sasabihin yun. Malaking ano yun, malaking bahid yun pag nag-apply siya ng trabaho sa barko. Ano ba yung kurso Oo. niya? Nautical? Hindi ko alam. Parang gano'n na nga. O kung ang kanya trabaho, nautical o seaman, malaking bahid yung yung pagiging ex-convict doon. Hindi nag-iisip si Tama. Julito. Sabi ni Daig sa kanya, sa Bisaya, sabi niya, okay rag mapriso ko para makawali ko sa prisuhan. Tingnan ninyo. Malakas ang loob. Sige bro, Eugene, buti na lang na-interview mo na, maraming salamat, buti na bro. lang na-interview mo na si Barry Ryan, at least alam ko ng dahilan kung ba ano yung reason ba't nadawit si Glenn Alado, at dito Nasa live ko yan pinatawad. bro. Na-post ko rin dyan sa YouTube at sa Facebook ko. Yung Sige. mismong interview. Yung mismong interview, panoorin po ninyo yung mismong interview ni Eugene Gapo sa mga Bisaya po dyan, yung mismong interview niya. Kailan mo ni-live yun bro? Kailan mo ni-live? Kagabi bro. Kagabi, yung live niya kagabi, panoorin po ninyo sa mga Bisaya po, yung live niya kagabi pag-interview kay Brother Ryan Bisera patungkol sa kasong mangyayari kay Julito Daig. Kasi si Glenn Alado, absuelto na. Mga ilang kasi- buwan, tira na naman yan. 3 araw lang binigay ni Brother Engineer Ryan na sabi niya 3 araw, pag hindi sumipot, kwan ko talaga yung kaso. Pagkatapos ipusas si Daig. Kasi padadala ng supina yan. I think, sabi ko bro, di ba kwan yan? Di ba bukid nun yung address? Bakit Tagbilaran na ngayon yung dala niya? Ayan na. Tagbilaran. Ah. From Tagbilaran, lives in Tagbilaran. At doon daw yan sa Cebu ngayon, nagliliman. Iwan ko kung gaano katotoo yan. So, punta siya ng Bohol, galing Cebu, magkuhan siya ng pira. Siyempre, alam nga naman kasi kay Brother Ryan yung mga gasto lahat. Yay kay siya. Sige, thank you bro sa Sige, bro, bro. sige, bro. Sige, maraming salamat and goodbye. God bless bro. God bless. Sige. Yun, so yun po si Baby Shark. Okay, so yun po si Brother Eugene Gapo. Mabuti na lang at na-interview niya ng personal itong si Brother Ryan. At ngayon,
Si Glenn Alado, inabsuelto, sayang. Sayang, inabsuelto si Glenn Alado. Sana pati yun makulong. Abusado rin yun eh. Abusado rin eh. Humingi na yan ng public apology. Palatandaan to, dinlit niya yung mga video ng atake sa Katoliko. But this time, ulit na naman ulit. So, nasan yung public apology? Ala, teke. Ito naman, humingi na siya ng sorry na naman ngayon. Disyembre rin yan. Atake pa rin personal yan. Pero at least, natin magagawa kung inabsuelto na ni Brother Ryan. Ang kay ano na lang, kay Julito, ubusan ng pera, mayaman siguro. hindi niya kilala ang kalaban niya rito. Ubusan daw ng pera. Sabi dito, ubusan daw ng pera. O sige, meron ka pang pangungutang dyan. Pangutang ka na hanggat maaga pa. Tapos yung utang mo na yan, problema mo na kung paano mo babayaran yan. Habang buhay mo babayaran yung utang mo na yan. Ubusan pala ng pera, ha? Sige, tawagin mo na lahat ang mauutangan mo. Okay. Matapang ang loob ni Jolito, ano? So, yan. Dahil dyan, nako, ang dami-daming nanood sa atin, 460 sa oras na ito. Si Jolito talaga, abangan natin ito. 3 araw binigay ni Brother Ryan sa kanya. 3 araw lang. Pag hindi siya sumipot, at problema niya na kung paano niya hahanapin yun. No. Pero sana, I suggest talaga na ituloy talaga yung kaso kay Jolito. Kasi paulit-ulit na lang yan eh. Kung dati ako'y pinagbintangan niya, na na lasinggero, ngayon si Ryan naman na lasinggero din, much better talaga ituloy ang kaso, no? Dahil matapang si Jolito, sabi ni Jolito, ubusan ng pera, mayaman ka naman siguro Jolito, di gamitin mo lahat ng kayamanan mo, ubusin mo lahat ng mga yan. Kaya talagang lugi ka, luging-lugi ka sa comment mo, lugi ka doon. Kailan nangyari na may project siya na yung pera pinangtagay niya? May ebidensya ka doon? Wala, talo ka doon eh. Kahit na anong gawin mo, talo ka talaga doon eh. Kaya, bye-bye na lang, Jolito. Okay. Ayan, so, nawa po ay na-enjoy po kayo sa ating topic ngayon. Okay, so, dito na po tayo sa pagbabasa ng mga comment bago tayo mag-ending dahil alas 12 na malapit. Sabi dito ni Jay Mulato, 22 years akong seaman, kaya iniwasan ko ang magkaroon ng kaso kahit sa barangay hall. Ayaw ko may bad record. Sabi ni Julito, okay lang na makulong ako. Mag-lecture ako doon sa loob ng kulungan. Kaya mo? Kaya mo? Na paglabas mo, mahihirapan ka na mag-apply ng trabaho dahil yung may bad record ka na. Kumuha ka ng police clearance, may bad record ka. Sa tingin mo, madali lang yon? Nako, mahirap yon. Antonio Sapal, sabi ni Sapal, maayo noon, balhin na siya og subdivision, Kabilya Homes. Sabi naman dito ni Z. Agnes, good noon kapatid JD. Roland, need niyang matikman ang rehas. Tama. Need niyang matikman. Emerson Ricanya, bro JD, sabihan mo si Engineer Bisera na ituloy ang kaso ni Glenn Alado kasi nagpo-public apology only on the tip of the tongue. Tapos uulit na naman kung patatawarin. Yes, ginawa na yan, di ba? Humingi siya ng tawa doon sa ginawa niya. Pero napag-alaman natin na nung hearing pala si Amik lang ang nagpunta, siya hindi nagpakita at sumibat doon sa Cotabato daw. Sumibat daw sa harap na harapin yung mga tao ay sumibat pa doon sa Cotabato. Ngayon, tinira si Ryan. Hingi ng tawad, tapos ulit na naman. May anak ka pala. Dapat sana, naging matino ka na pagkatapos nung nangyari sa iyo.
tuloy ka pa rin. Minsan nagmamasid ako ng mga post ng mga tauhan ko dahil dyan ko magkikita ang tunay na ugali nila. Sabi ni Rialyn Oclaret Brojando, good AM mula diri sa Puting Bato, Initaw, Tataaban. Tataaban. Sabi naman ni Roland, ano to? Sabi ni Roland is, ito, tama nga. Okay, og dili nila kaya na magipagdebate, maghilom na lang, dili na lang unta personal aron walay problema. Nako kay problema si ano ana. Hindi ko problema ni ano ana si Julito Daig diyan. Matabang loob niya, subukan natin yung tapang ng loob niya. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Alas 12 na po malapit. Malapit tumatanghalian. At bukas po ng alas 10 ng umaga, every 10 a.m. po ang live ko dito sa aking YouTube channel. Nawa po ay tangkilikin po ninyo. Ito ay straight to the point na programa. At pag ako na late, hanggang 10:15 lang ha. Kasi minsan kailangan ko pang mag-prepare ng anong magandang topic. Ito yung napili ko magandang topic ngayon na kahapon ko lang nalaman na kinasuhan daw. Anong kaso? So ginawa ko, agad akong nag-research kung ano yung mga dahilan. Ito na, napatunayan natin kung anong dahilan. Makukulong si Julito Daig. Maraming salamat po and time to say goodbye na po. Paalam na po sa inyong lahat. Bye-bye.